we have a good news, guys. What is the news? What's the news? We will be soon to become Hello guys, welcome back to our channel. Ito si Mama Kare at ito si Penpen at we have a good news, guys. What is the news? What's the news? We will be soon to become 4. Yay! That's right, Mama Kare is pregnant and we are expecting for a baby. Pero wala pang gender actually. Tapos, ano ba? Ayun, actually yun, mag-ano lang tayo. May mga na-prepare na akong mga videos. Kasi ngayon, actually, 20 weeks na, diba? 20 weeks na pregnant si Mama Kare. Parang, ngayon pa lang namin, parang, safe to say na, i-reveal na namin na, ba? Parang safe to say, safe to, or share. Tama. Show me! Safe to share na, yung pregnancy journey namin. So yun, actually yun nga, nasabi ko kanina, may mga na-prepare ng videos beforehand regarding sa pregnancy journey namin. Ngayon, etong muna yung gawin natin parang first clip sa ating pregnancy vlog. In Ireland. In Ireland. Ayun. Kasi meron tayong pregnancy vlog dati. Oo. Yun din, nagsisimula pa lang kami maggawa ng mga vlog. So yun, maganda rin rin to para meron rin kaming mababalikan memories sa dito sa aming video dito sa ating channel. Ang pinakaunang check up actually namin is June 7 sa GP. So yun, malalaman nyo na rin yung ibang infos sa mga susunod na clips. So yun, babalik tayo in time. I think June 9th yung yung next na clip na may papakita namin. So yun, intro lang to. And yun, samahan nyo kami sa aming pregnancy journey. Thank you guys. Pen. Say hi. Hi ho. Ganda ni Pen. So see you later. Bye. So hello guys. Today is June 9, 2024. Update ko lang kayo sa aming pregnancy journey. Ayan, so kwento ko initially kung paano namin nalaman na buntis si Mama Kare. So, parang from now, 3 weeks na hindi nagkaka-period si Mama Kare. So, ang nangyari kasi siya, parang regular kasi yung period niya. So, pagka na-delay siya, doon kami nag-worry. Pag na-delay siya, may mga kung buntis siya kasi parang hindi siya parang talagang regular monthly siya. So yun, parang umabot na ng 3 weeks. So hindi pa rin siya nagkakaroon. Nag-decide na kami mag-PT. So nag-PT kami once, sobrang linaw nung 2 lines. So yun. And then kinabukasan nag-PT ulit siya, 2 lines pa din. So confirm na doon na buntis siya. And then ngayon nagpa-check up kami nung last Friday. Piniti lang siya doon kasi ayun nga, hindi namin sure kasi normally sa Pilipinas parang nagpapa-appointment agad ng mga doon IV? Trans V? Na ganun ka. Blood test, no? Hindi maalala. So yun, basta ayun, ang ginawa lang kasi PT, tas yun, congrats, buntis ka, piniti pa din. So parang 3 times na siyang piniti, lahat positive. So mukhang positive naman talaga. Pero yun, nakakuha din kami ng mga information from our GP kung paano yung kalakaran dito sa Ireland. So, ang mangyayari pala, ni-register kami ng GP for the maternity case. So, ang mangyayari, tinanong niya kami kung magpa-public ba kami or private. Pag mag-private kami, may babayaran daw kaming approximately 4,000 euro. Minimum. Ayun, approximately minimum of 4,000 euro. Tapos, kung public,
halos wala na daw kami babayaran. Saka tinanong namin, Dok, okay ba? English ito ah. Dok, okay ba ang ano dito public? Okay naman daw. So ayun, tuwan-tuwa din si Doc. So parang ano, medyo naging at ease kami. Kasi medyo nag-worry kami kung okay ba dito mga anak, ganyan. Syempre, nasa foreign lang tayo. Wala tayong experience sa mga ganyan. So yun, okay naman daw. So ang option namin for now is mag-public. So yun, ang mangyayari, pagdating ng 12 weeks daw ni Mama Hare, pupunta kami sa maternity hospital dito para magpa-check up na. Tapos tinanong ko din kung paano yun, Doc? May ano pa ako spill na. Tinanong ko din kung paano yung dediretso ba kami doon, ganyan. Pero ang sabi ni Doc is magpapadala daw sila ng mail, yung maternity hospital, sa schedule. So, sila mismo mag-inform ko anong schedule. So, yun din yung maganda kasi sa Pilipinas, di ba, parang kailangan mong pumunta doon or kailangan mong i-inform yung mga hospital mismo ikaw kung ano yung mga check-up mo, ganyan. Tapos, ano pa ba? So, mangyari pala, salitan yung pag-visit namin. So, 12 to 14 weeks, visit kay maternity hospital. Tapos, 16 weeks, visit kay GP. So, magsasalitan. So, ang maganda doon, yung GP namin, family GP namin, is very involved siya din sa pregnancy journey namin. So, which is okay. Kasi, yun, medyo syempre, may trust na din kami talaga doon sa GP namin. Tapos yun, in general, libre naman siya. So hopefully, yun, i-update namin kayo kung may mga binayaran, ganyan. Tapos, yung maternity hospital, sobrang lapit lang din. Kapag may mga spotting or emergency, pwede kami damiretso dun sa maternity hospital. So, ayun. Okay na din na malapit kami sa hospital. Just like nung kay Penpen. Kasi kapitbahay lang namin yung hospital. So talagang kahit nung nag si Mama Hare, pumutok na yung panubigan niya, naglakad lang din siya. Sobrang lapit lang, kapitbahay lang naman. So yun, update namin kayo sa mga susunod. Bye! So hello guys, today is July 16. So this will be Mama's first checkup sa University Hospital. So yun, excited na kami makita. Excited na kami malaman yung status ni baby. Sobrang worried na rin kami actually kasi hindi katulad sa Pinas, 'di ba, na pagpaka-check up mo mabilis yung scanning. Pero dito parang after namin magpa-check up sa GP namin, nagantay pa kami ng schedule. Nagantay pa kami ng schedule. Tapos yun, few weeks ago, naka-receive na kami ng mail na ayun nga, schedule na ni Mama Hare, which is today, July 16. Pero yun, scanning lang to. So parang ultrasound. Tapos after 2 days may schedule din. May schedule din after 2 days. Yun yung antenatal check-up ni Mama Hare sa University Hospital. So yun. Ayun, sana, nagpe-pray talaga kami na okay lang si baby kasi wala talaga kaming balita. Ngayon pa lang talaga yung yung parang confirmation din talaga na buntis nga ba talaga si Mama Hare. Ayun. So, samahan nyo kami guys. 5 minutes walk lang from our home. 5 to 10 minutes. Kana. So yun nga pala guys. Ikwento ko na rin yung requirements. Ay yung nakasaad dun sa letter. So parang ang ni-require lang kay Mama Hare 750 ml na water. Kailangan niya mag-drink. Hindi na alam kung para sa inyo pero baka malinis yung niya. Ewan ko basta. Yun lang. Tapos sabi dito sa letter na kapag may mga previous ultrasound kailangan din dalhin. Pero since this is our first time, walang required, wala kaming mapapakitang ultrasound. So medyo maingay. So medyo nagmamadali na kami.
Bawal, dito lang kami. Dito na kami sa loob, sa lobby. Nandun na si Mama Hari sa scanning area. Bawal si Penpen. So wait lang kami dito. Wala tayong pera. So hello guys. Tirik ang araw. Paano na kami pauwi, tapos na yung check up. So yun, ito na yung pinaka super confirmed na buhay si baby sa tiyan ni Mama Kare. And then alam na namin kung ilang weeks. 13 weeks na pala si baby, 13 weeks and 4 days from now. Tama ba? To now? To now. Ayun. And then may due date na rin. So ang due date niya ay January 17. So very close sa birthday ko. Ayun. Ano pa? Ayun, super happy kami kasi nakita namin si baby sa i-flash ko nung sa screen yung itsura nung ultrasound. Ang galing. Kasi parang super linaw niya. Hindi ganun katulad nung kay Pen sa Pinas na parang di ko nga alam kung saan siya doon. Di ba parang ganun? Ito parang baby yung itsura. Tapos yun, may narinig din ni Mama Kari yung ultrasound. Ay, yung heartbeat, sorry. During the ultrasound. Ayun, parang malangkot lang kasi hindi ako nakasama kasi bawal yung bata sa loob. So nagantay lang kami ni Pen sa lobby. So si Mama Kari lang nakarinig. Pero yun, masaya na rin na nalaman namin na healthy si baby. Okay naman. So, oo, kasi yun yung wino-worry namin since parang nalaman namin na talagang buntis siya. Gusto namin malaman kung anong sitwasyon ni baby. Kasi medyo yung ni Mama Kare. May siya, yung sensitive yung pagbubuntis. Yung pang-amoy niya, ganyan. Yung paglilihi, yun. Kasi hindi siya ganun kay Pen nung pinagdihi niya si Pen. Why did you not bring a stroller? Nagrereklamo yung bata. Pagod na. Stroller. So yun lang guys yung update today. In 2 days check up na ulit ni Mama Hari. Bye bye. Morning guys. Probably gising now. Today is July 18. Magdo-document na naman tayo dahil this will be the first antenatal visit ni Mama Hari. Yun nga, last July 16 nagpa-ultrasound si Mama Hari. Yun yung first scan niya. Yun, nakwento ko naman earlier na okay, nakita namin nakita ni Mama Hari lang nandun kasi hindi pwede pumasok si Penpen sa scan room. Bawal daw ang bata. So wala rin naman kami mapag-iwanan kay Pen. Kaya hindi ako nakapasok sa scan room. Tapos yun, may heartbeat na din. Narinig na rin ni Mama Hari yung heartbeat. So so far okay na okay kami kay baby. Ayun, sobrang saya nung time na yun. And then ngayon 8:30 yung check-up ni Mama Hari. So nagmamadali na kami mag-8 na actually. Ayun, sabi din dun sa schedule, wag daw masyadong agahan kasi naka-sked daw. Pero yun, nangyari din nung sa scanning niya. Although on time kami dumating, may pila pa din eh. So hindi mo masabi. Pero yun, overall daw sabi ni Mama Hari, okay daw yung hospital. Pero parang hindi daw ganun kaganda yung facility. Tanong ko na lang kung ano. Pero doon sa lobby medyo okay naman. Tapos yun, etong form, ito yung papel na nakuha namin for the antenatal visit. So different letter din yung na-receive namin doon sa scan invitation. So ito, ano ba mga halaga dito? Sabi dito, kailangan dalhin yung PPS number, which is meron naman syempre si Mama Hari. Tapos magdala daw ng urine visit. Urine sample. Urine sample yung every visit daw. Every antenatal visit. Kailangan magdala ng urine sample. Tapos dito sa likod, kailangan fill upan yung my medicines niya. So, kailangan fill upan ni Mama Hari kung ano yung mga tinitake niyang medicines. Tapos yun lang.
Yun lang naman, may mga instruction lang na dapat alamin. So, sabi dito, your first antenatal clinic visit can take up to 2.5 hours. Tapos, pwede naman daw yung support person is welcome. Pero yun nga, meron nakalagay dito na we would ask that children do not accompany you to the antenatal clinic. Ewan, sana makapasok kami sa mismong check-up niya talaga. Tapos, yun, i-discuss ko din, hindi ko alam kung na-discuss ko sa previous videos ko. Itong nakuha namin letter sa GP. So, yun nga, yung pinaka-first step, kapag nalaman mong buntis ka, is mag-visit sa GP. So, dapat meron kang sariling GP. Tapos, ito yung form. Para ito yung papel na binigay sa amin nung nag-visit kami sa GP. So, yun nga, salitan daw ang GP visit saka ng maternity hospital visit. So, yun, ang unang visit namin syempre sa GP, 6 to 10 weeks. Tapos, 12 to 14 weeks yun daw yung booking scan, which is yun, nandito na tayo. Kasi, parang 14 weeks na si baby ngayon. Tapos, next visit yung 16 weeks, then 20 weeks naman sa maternity hospital. So, salitan. So, display ko na lang sa screen. Tapos, yun, may mga important information, dietary advice na makikita. Tapos, yung blood test naman, since free, so yun, we opt the public, hindi kami nag-private. Ang free lang is 2 blood test. Yung first visit, which is yung ngayon, and then, yung second blood test niya is 28 to 30 weeks. Tapos yung may mga schedule of postnatal visit, pero list of concern pa namin to kasi paglabas na ng baby to. So yun, medyo organized naman sila. Kaya nakakatawa kasi may experience namin dito yung maternity overall dito, kung maganda ba yung maternity dito sa Ireland. So samahan kami sa aming journey, pero yun, hindi pa ata namin i-release itong video na to para pa kasi kami, medyo ayaw pa namin i-reveal in public. Kung kala mo na yan. Ayaw pa namin, kahit Skype din sa mga friends din namin, hindi pa kami nagsasabi masyado. May mga nakakaalam na, pero hindi pa naka-out na pregnant si Mama Kare. So yun, sabahan kami for today, and tingnan natin. Ewan ko kung after, kunyari hindi ako makasama sa loob, hindi namin agad mabablog kasi after nung check-up, diretso si Mama Kare sa office. So, uwi kami ni Penpen dito. So, hindi pa makakapag fully update si Mama Kare sa inyo kung anong nangyari dun sa first visit. Pero yun, hopefully, makasama kami para makapag-update ka agad. So, see you later. Bye! The next day. So, hello guys. Today is Friday. Kakatapos lang ng namin. Kakatapos lang ng work namin. So, yun, update namin kayo kung anong nangyari kahapon sa check-up ni Mama Kare. Yun, so ang nangyari is hindi nga kami nakasama ni Penpen. Bawal ng bata. Dahil bawal yung bata. So, hanggang labi lang kami. Kaso, inabot ng siyam-siyam si Mama Kare. So, nangyari is kailangan na lang namin umuwi na lang kami ni Penpen kasi sobrang tagal, saka si Pen ay nainip na. So yun, update na tayo. Ano nangyari muna? So nung mga ilang oras ka nang nagantay? Mga 2.5 hours. Di ba kasi nag-start, dumating tayo doon. Hindi, mga 2 hours pa lang. Kasi mga 8:30 tayo nagpunta doon by appointment. Pero pagdating mo doon, may pila pa rin. Parang by appointment siya, pero kung sino pa rin mauna, parang ganun. Pipila mo pa. Oo. So, sobrang daming buntis. Ang dami talaga. Pero marami yung mga lokal din. Oo, daming lokal. May mga din, parang mga immigrants din, pero wala masyadong Pinoy. Tapos, parang ako lang yung Pinoy ata doon. Nabuntis. Tapos, so mga 2 hours, kasi natapos ako mga 10:30 na. Matagal, kasi
Yun nga, madaming tao. Tapos, ang unang tinignan nag-fill up muna ng form. So, madaming mga questions. Parang ano lang, yung mga medical history lang. Then, after nun, i-meet ka ng midwife. So, parang ano din siya, interview din. Parang ganun din, set of questions din about medical history mo, ng family mo. Yung mga usual lang naman siguro ganun. Mas, ano lang, mas madaming tanong dito compared sa Pinas. Sobrang detalye din ng tanong. Like for example, kakaiba yung mga tanong. Like, may mga drug history ba? Yung mga may drug abuse, addiction history sa family hindi mo. Hindi lang siya. Basta mga ganun. So, medyo detailed, tsaka medyo, ayun, kakaiba yung mga tanong nila kumpara sa atin sa Pinas. So, okay lang din naman. So after nung check-up ng midwife, chineck up naman ako nung OB. Yun yung parang naka-assign na OB sa akin. I think siya na din yung, kasi siya yung nakalagay din sa mga sticker ko. So parang, siguro siya na yung sa akin regularly. Hindi ko sure. Tingin ko lang. So yun, ano lang din, normal na check kung gumagalaw si baby, sa parang ultrasound, parang gano'n. And then, another interview ulit. Parang medyo nadodoble nga yung mga tanong. Parang natanong na dun sa isa, tatanungin ulit. Like, anong mga allergies mo? Ano yung experience mo sa unang panganganak mo? Yung mga ganun. Wala namang ibang chinek sa akin actually. Puro interview lang yun. Ayun. Tapos, after nun sa OB, yun, pinanirequestan ako na gawa ng blood test na. So, yun. Kaya medyo matagal din. Kaya din inabot siya siguro ng ganun katagal kasi medyo madami yung, or mahaba talaga din yung process niya. Though, yun nga, nung natawag ako ng oras na yun talaga parang mga 10 o'clock na ako natawag. Sobrang tagal ko lang nagantay kasi after din naman nung natignan na ako doon, parang mas smooth na yung flow niya. Ayun lang. So yun nga, sinasabi namin pala yung blood test. Kung yun, inop mo yung public, yung free na sinasabi. 2 blood test lang yung nakaalat. Yung blood test ngayon, and then yung blood test pagka medyo malapit na. And then, yun din, di ba? Every time na pupunta ka dun sa maternity hospital, may dalang urine sample. So, itatest din nila yung urine. So, yun lang. Pero wala pang result kasi. So, baka malaman na yun sa next na check-up naman. Oo. Tapos, yun, okay naman. Tapos, ano pa ba? Yung mga susunod na check-up, bandang October na. So, imagine mo, July ngayon. Hindi, sa University Hospital. Yun nga. July ngayon, October 4th yata yung sumad. May na-receive na naman kaming letter kagabi. Yun yung blood test. Hindi blood test. Check up na naman, na-receive namin na mail. Check up na naman for naman siya yung glucose test. Pwede test din yun. Test and check up din yun. Glucose test. So, okay. Pero before kasi nung October, may check up pa ulit sa GP naman. Oo. So, yun nga sabi namin ng mga nakaraan na clips, salitan yung GP at yung University Hospital. And then yung pala, tinanong din, di ba, yung, pero hindi pa naman, pinapa-decidean, pero pinapa-contemplate na kung anong gusto natin, kung mag-VBAC tayo or CS ulit. So, yung VBAC yung normal. So, yun, diniscuss lang kung ano yung mga risks. Pero parang gusto nila. Parang dating sa akin, parang prefer nila na mag-VBAC. Kasi syempre kapag cesarean operation siya, parang mas higher yung risk pa din nun. Oo, yun lang. Saka risky, ang risk din ng VBAC kasi siya cesarean dati. Baka bumuka yung sugat. Pero feeling ko hindi naman na siguro kasi 5 years na 5 years na. Pero ayun lang, maganda lang na open sila sa ganong option. So yun. Tapos yun pala, binigyan din ako nung libro. Makapal for pregnancy. Ito yung mga aasahan nyo na marireceive nyo kung magma-maternity dito. Kapal Para basahin, my pregnancy. Diba? Ang kapal dito. Tapos ito, congratulations on your pregnancy. Yan, mga information. Tapos ito. Inaabangan namin baby book.
Wala ata ang baby. Wala ang baby. Or baka sa GP. Hindi natin sabi. So, yun. Mag-ano muna. Last na muna siguro tong video na to kasi mahaba na siya, no? Baka mahaba na. So, parang magpa-part 2 na lang kami. Maganda din tong video na, nagagawa natin na video. Kasi mas natin step by step. Kada may check-up, ganyan. Mas detail siya. Kasi di kasi nagbablog na rin kami kay Pen. Kaso hindi pa, parang magulo pa noon time na hindi kami marunong. So yun, hindi naman. Parang mas ganda na nadidiscuss natin to for, parang memories na din. Yun. So, thank you for watching. See you sa next update sa pregnancy journey namin. Bye! Say bye. Bye-bye. Please subscribe. Okay na.